Joke time muna tayo mga kababayan para lagi lang relax. Kahit mainit yung mga issue sa politika, kahit Semana Santa na, dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Padala ni Anthony. Sabi ng anak doon sa kanyang nanay, "Nay, pahingi po ako ng 50 pesos. Bakit anak? Bakit naman anya umingi ka ng 50 pesos?" Sabi ng nanay. "Inay, magpapatuli kasi ako. Magpapatuli ako kay Chuberto. Nandun na sila sa sapa ngayon. 50 pesos daw yung bayad bawat isa." Binigyan ng nanay yung anak ng 100 pesos. Sabi ng anak, "Bakit po 100 binigay ninyo sa akin? 50 pesos man lang po yung bayad." 100 pesos siya, sabi ng nanay. "Yayain mo na rin yung tatay mo." Kaya, kaya pala po 100, isama na rin daw yung tatay. Hindi pa rin tuli yung tatay. Matik na, 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw. Pag nabunot yung pangalan mo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi nabunot, kasali ka pa rin sa ating grand draw sa December po. 10,000 pesos yung grand prize. Ayos pa, dito na tayo mga kababayan sa ating mga topic sa politika. Kasi sabi ni Senator Amy Marcos, si Senator Amy Marcos ngayon ang talk of the town dahil sa kanyang itim political campaign. Madilim na kampanya na magdadala ng kadiliman sa kanyang politika. Pinili niya mga kababayan na magluksa kasi siya mismo ang humukay ng libingan ng kanyang karera sa politika. Inukay na ni Amy Marcos. Ngayon, ang pakiusap ni Amy sa kanyang kapatid na ating Pangulong Bongbong Marcos, sana daw wag masamain. So, umaasa ka na wag masamain. Talagang inaaboso po ninyo. Masyado ninyong inaaboso ang kabaitan ng inyong kapatid kasi kayo yung manang. Halimbawa pa, hindi masamain. Hindi na lang kikibo. Yung kapatid ninyong si PBBM, malamang sa malamang, yung mga kaalyado ng ating Pangulo at mga supporters, gagalaw para matalo po kayo. Di ba? Lalo yung mga congressmen na may direktang impluensya sa mga botante sa barangay. Yung mga congressmen natin, the super majority, kaalyado ng inyong pinsan na inaaway-away din ninyo. At yung inyong pinsan is the knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Buti pa si pinsan, all out yung pagsuporta sa iyong kapatid. Pero kayo naturingan ng kapatid, o nasaan kayo ngayon? Nandun sa pagsuporta kay Sara Duterte. Nandun sa pagsuporta kay Digong. Asa pa kayo? Halimbawa pa na hindi masamain, personal, hindi na masamain kasi magkapatid kayo. Hindi papayag po yung ating mga mamamayang Filipino na walang buwelta, lalo't paparating yung eleksyon. Talagang sisingilin po kayo, Senator Amy Marcos. At ito, na paniningil ng ating mga mamamayang Filipino, tulad ng mga Duterte, self-inflicted. Ang may gawa, kayo man lang po. Tama po, mga kababayan, yung ating mga analysis. Wag daw masamain. Sana wag masamain. Amy Marcos hope PBBM won't misread surprise campaign ad with BP Sara. Paano ma-misread yun? Napakalinaw po. Paninira. Walang there's no room for misreading. Napakalinaw, klarado na paninira at by your own admission, ng author nito, si Sara mismo, kaya maitim. Kasi, tulad ng pusit, may maitim na tinta. O galing sa maitim na tinta ng pusit, yung campaign ad ninyo po,
Tapos sasabihin ninyo, hindi ma-misread. Walang, there's no room for misreading. Napakalinaw po. Paninirang puri. Paninira sa administrasyon. Sa tinawag na ng Palasyo Malacanang, nagsalita si Jose Castro. Sabi ni Jose Castro, fake news anya. Negative campaigning. Yun mismo ang ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Never po nananira sa kampanya. Never po. Pero tingnan ninyo ang kanyang kapatid. Grabe ang pagkahawa sa mga Duterte na ang kampanya po based sa paninira. Diba? Tingnan ninyo yung mga kandidato ng PDP laban. Lahat paninira po. Pagmumura, pagbabanta, pagtatay-tay ng kwento. Yun ang maririnig ninyo na namumutawi sa bibig. Hatred, galit po sa kanilang puso. Gusto natin na yung mga leaders natin may napakabigat na baggage sa kanilang likod. And that is hatred sa kanilang kapwa. Hindi natin kailangan po ang ganyang mga tao. Ba't tayo sisweldo ng mga tagapaglingkod, mga kababayan, na punong-puno ng galit ang kanilang puso? Tama po mga kababayan. Kaya malabo ito na sinasabi po ni Senator Amy Marcos. Pwede na hindi na lang mag-react po respeto sa kanya kasi manang siya. Hindi na lang iimik yung ating Pangulong Bongbong. Pero siyempre, yung mga sumusuport sa kanya, nagmamahal sa kanya, yung mga political allies niya, lalo yung mga congressmen, malamang may instruction na. Kung hindi galing sa ating Pangulong Bongbong, malamang galing kay Martin Romualdez. Grabe na niya si Pinsan. Hindi na tayo kinikilalang kapamilya. Ang kinikilala niyang pamilya, tatay, si Digong. Di ba po? Kasumpa-sumpa ang ganyan. Ipagpalit mo yung pamilya mo sa ibang tao. Sino ba naman yung matino na mga mamamayang Pilipino ang susuporta sa isang kapatid na sinumpa, ipinagkakanulo mga kababayan? Yung kanyang kapatid, tingin ng tao, trinidor ni Amy. Ang kanyang nakakabatang kapatid. At ang reading nila, iba. Kung nga hindi po mapasok yun sa isip ko, pero that is a possibility ng dahilan, mga kababayan, jealousy. Silos na silos, mga kababayan, si Amy Marcos. Kasi bilang nakakatandang kapatid, tingin niya, lalo siya yung presidente noon ng Kabataan Barangay, dapat siya yung nauna na maging presidente. Pero paano na si PBBM, the namesake of our former President Ferdinand Edralin Marcos, siya yung po ang nanalo at naging kandidato, naglakas ng loob na kumandidato. Isa na kung siya may ambisyon, di sana siya na lang yung kumandidato sa pagka-presidente noon. Di ba? And siguro, mga kababayan, sa mga obserbasyon ng mga political observers, si Amy Marcos gusto niyang maging kingmaker. Na sa susunod niya, kasi di ba siya yung nasa likod din ng unity, na dapat niya, after Sara, ako na niya, baka may plano siya na mag-vice presidente sa 2028. Kailan sa kanyang mga pinagagawa ngayon, baka wala na sa kanila, lalo na si Sara Duterte. Hindi na mangyari ang ganong mga plano, kaya masamang masama ang loob ni Amy Marcos. Pumasok kasi sa eksena si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, sa kanyang pagkatao, and with all-out support sa ating Pangulo, yun ang nararapat po, mga kababayan, na maging successor. Dapat ang successor kasi sumusuporta all-out sa mga agenda ng administrasyon. Sila, may iba man na agenda eh. Di po ba, mga kababayan? Itong political ads na galing sa kadiliman, sa kulay pa lang po. Sana daw, wag masamain. Iyang sama-sama ng background po. Ang mismong nag-endorso, yung kaibigan niya na nagbanta sa kanyang kapatid, pinagbantaan yung buhay po, pati yung asawa, ilisat sa kayong pinsan, pagkatapos sasabihin mo, huwag masamain. That is next to impossible, mga kababayan. May emosyon din yung tao, may pakiramdam. Nasasaktan din siyempre, hindi lang mga kababayan pinapakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang kalungkutan sa mga pangyayari ngayon. He is a true leader, mga kababayan. Yung mga negativities, hindi niya po binibigyan ng pansin. Tutok lang siya sa trabaho. Pero ito,
Gumawa sila ng political ads na paninira. Yan sabi ni Jaime Marcos. Para sa akin, isa na, huwag masamain. Alam ko, nagtampo dahil doon sa hearing. Yung Senate hearing. You cross the line. Malinaw yon. Idinidiin mo. Yung mismong kapatid mo, idinidiin mo. Pinalalabas mo, Senator Jaime, na si President Bongbong Marcos ay siyang nasa likod mismo ng warrant of arrest. Malabo po na yung kapatid mo yung nasa likod. Nagkataon lang na kapatid mo ang presidente at uunahin siyempre ng kapatid mo ang kapakanan ng bansa. Ibanta sa stability ng ating bansa ang yung kinikilalang pangalawang tatay, si Digong, at yung kaibigan mo na si Sara Duterte, mismong banta hindi lang sa ating bansa kundi sa buhay ng iyong kapatid. Asa ka pa na matutuwa sa iyo yung kapatid mong si Presidente Bongbong Marcos? Tapos sasabihin, abnormal ka ba? Sasabihin mo, sana wag masamain. Ginawan mo ng masama, pagkatapos asa kang wag masamain. Kasamaan ang iyong ginagawa sa iyong kapatid. Hindi ka na lang kasi nanahimik, kumbaga barkada mo, si Digong. Pinabayaan mo na lang sana. Inomfort mo na lang, personal, pumunta ka doon, kumbaga barkada mo. Pero yung idiin mo pa yung kapatid na nagkataon lang na siya yung Pangulo, nang iserve yung warrant of arrest, unang-una, yung kaso, wala mang kinalaman yung ating administrasyon. Alam mo yan? Nag-file ng kaso, mga private complainants. 2017 pa, wala pa sa Panguluhan. Panahon ni Digong, ang may kasalanan. Tama yung sinabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Lahat ng trouble niya ng mga Duterte, self-inflicted. Kaya siya nakaso kasi yung AJK, mga biktima, siyempre hindi man yun mananahimik yung pamilya. So, finailan siya sa ICC. Ang ginawa niyang strategy, umalis sa ICC as member, nakalimutan niya, mga kababayan, na umalis sa Interpol. Ito na ngayon, mga kababayan, the rest is history. Going back dito, sinasabi ni Jaime Marcos, malabo, kahit man ako, kapatid kita, isusumpa kita. Asa ka pa, hindi kita isumpa kung ako yung kapatid mo. Ako nga, hindi ninyo kaano-ano sa ginawa mo sa kapatid mo na ibinoto ko, masama ang loob ko sa ginagawa mo, yung kapatid mo pang ginawan mo. Di ba? Kaya relate siyempre yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya you will suffer the consequences of your actions just like the Dutertes. Yan sabi ni Jaime, sa totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. She stated that clearly there were actions taken by the administration that ran counter to her ideals and principles. The word alyansa was even mentioned by the senator in the 30-second campaign ad. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya, ginigipit ang hindi kaalyansa. Direktang pag-atake po ninyo yun sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinatawag mong ginigipit kayo, ginigipit si Sara. Ang gumipit kay Sara, kay Digong, sarili nila. Kung hindi sila gumawa ng katarantaduhan, wala silang problema. Kung si Digong nanahimik na lang, baka nandito pa siya sa Pilipinas ngayon. Tama yung sinabi ni Katunying, ni Jerry Baha. Ikaw ba naman, Anya, pwede naman talaga na hindi gawin? Ikaw ba naman, Anya, araw-araw tawagin kang bangag, ngiwi, pagbantaan, lahat ng mga sinasabi, destabilization dito, destabilization doon. Ay talagang, tapos hihingi ka ng tulong, sasabihin mo, umaasa ka na, walang aksyon na gagawin sa'yo, asa pa kayo. Ang masamang pag-ugali po, laging may consequences, Jaime Marcos. Ang paggawa ng masama, kung ano ang iyong itinanim, ay yung siyang aanihin. What you sow, you reap. Po sasabihin ninyo, sana wag masamain. Paano hindi mamasamain ang gawaing masama ninyo? Di ba? Napakasama ng advertisement ninyo, paninira.